Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at kawayan na nakatayo sa gitna ng malawak na bukirin. Sa unang tingin ay tila payapa ang lugar. Mahahangin ang umaga, mababango ang mga bulaklak sa paligid, at maririnig ang mahinang awit ng mga ibon tuwing sumisikat ang araw. Ngunit sa loob ng tahanang iyon ay nakatago ang isang malungkot na buhay na walang nakakakita. Doon nakatira ang magkakapatid na sina Arturo, Benito, Clara at ang bunso nilang si Elias. Noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang na sina Mang Felipe at Aling Rosa, masaya at puno ng pagmamahala ng kanilang pamilya. Masipag si Mang Felipe sa bukirin habang si Aling Rosa naman ay kilala sa baryo bilang mabait at matulungin. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga anak, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa kabutihan ng puso. Ngunit nagbago ang lahat ng dapuan ng malubhang sakit ang kanilang mga magulang. Sa loob lamang ng 1 taon ay kapwa silang pumanaw, iniwan ang 4 na magkakapatid at maliit na lupang sasakahin. Noong una ay nangako sina Arturo, Benito at Clara na aalagaan nila ang bunsong si Elias. 12 taong gulang lamang noon ang bata, payat, mahiyain, ngunit may mabuting puso. Madalas siyang ngumiti kahit pagod at bihira siyang magreklamo. Subalit habang tumatagal, lumitaw ang tunay na ugali ng kanyang mga kapatid. Si Arturo, ang panganay, ay naging sakim at mainitin ang ulo. Gusto niyang mapasa kanya ang lahat ng lupain ng kanilang ama. Si Benito naman ay tamad, ngunit mahilig mag-utos. Samantalang si Clara ay palaging naiinggit sa sinumang mas napapansin kaysa sa kanya. Dahil bata pa si Elias at walang kakayahang lumaban, siya ang naging tagasalo ng lahat ng hirap sa bahay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ginigising na siya ni Arturo. "Hoy Elias, bumangon ka na, hindi kusang maglilinis ang kulungan ng baboy." Mabilis na bumabangon si Elias kahit nanlalabo pa ang mga mata sa antok. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga utos ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos linisin ang kulungan ay mag-iigib siya ng tubig mula sa malayong balon. Pagbalik niya ay kailangan naman niyang magsibak ng kahoy, maglaba, maglinis ng bakuran at tumulong sa bukirin. Habang abala siya sa trabaho, nakaupo lamang sina Benito at Clara sa harap ng bahay. "Ang bagal talaga ng batang iyan," sabi ni Clara habang kumakain ng hinog na mangga. "Kung ako riyan, palalayasin ko na iyan," dagdag ni Benito. "Pabigat lang." Naririnig iyon ni Elias ngunit pinipili niyang manahimik. Sa gabi naman, kapag tapos na ang lahat ng gawain, saka lamang siya makakakain. Madalas ay tirang kanin at malamig na sabaw. Minsan, habang kumakain siya sa kusina, napansin ni Clara ang maliit na isdang iniwan para sa kanya. "Aba, bakit may ulam ka?" Mataray nitong tanong. Kaunti lang naman po," mahina niyang sagot. Biglang hinablot ni Clara ang plato. "Hindi mo deserve ito. Kami ang naghirap sa bukid." Hindi na kumibo si Elias. Yumuko na lamang siya habang kumakalam ang tiyan. Sa kabila ng lahat, nanatiling mabuti ang puso ng bata. Tuwing may matandang humihingi ng tulong sa baryo, agad siyang tumutulong kahit pagod. Kapag may ligaw na hayop na sugatan, inaalagaan niya ito. At gabi-gabi, bago matulog sa kanyang maliit na higaan sa tabi ng kusina, tahimik siyang nananalangin. "Panginoon, sana po maging mabuti rin ang buhay namin balang araw." Hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan.
Sa likod ng bundok ng San Isidro ay may isang sinaunang gubat na iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, tahanan daw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao, mga diwata, engkanto at mahiwagang espiritu. Karamihan sa mga taga-baryo ay natatakot doon. Ngunit isang hapon, matapos siyang utusan ni Arturo na mamulot ng kahoy, napadpad si Elias sa gilid ng naturang kagubatan. Mabigat ang dala niyang kahoy habang naglalakad, pauwi nang makarinig siya ng mahinang iyak. Huminto siya. "May tao ba ron?" tanong niya. Muli niyang narinig ang iyak. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking puno ng balete at doon niya nakita ang isang maliit na puting ibon na nakasabit ang pakpak sa matinik na sanga. "Ay, nasaktan ka ba?" malungkot niyang sabi. Maingat niyang tinanggal ang ibon sa sanga kahit nasusugatan ang kanyang kamay. Gumawa siya ng maliit na balot mula sa piraso ng tela ng kanyang damit at dahan-dahang binalot ang pakpak nito. "Huwag kang matakot, ayos ka na." Hindi niya napansin na biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang paligid. At sa likuran niya ay unti-unting lumitaw ang 3 babaeng nakasuot ng makinang nakasuotan. Mahahaba ang kanilang buhok at tila kumikislap ang kanilang balat sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Napaatras si Elias sa takot. "Sino po kayo?" Ngumiti ang pinakamatangkad sa kanila. "Huwag kang matakot, bata," malumanay nitong sabi. "Kami ang mga tagapagbantay ng kagubatang ito." Napatingin si Elias sa ibon sa kanyang kamay. Biglang nagliwanag ang ibon at naging isang maliit na nilalang na may pakpak na parang paru-paro. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Diwata," bulong niya. "Tama ka," sabi ng isa pang babae, "at nakita namin ang kabutihan ng puso mo." Hindi makapaniwala si Elias sa kanyang nakikita. Lumuhod siya sa takot at paggalang. "Pasensya na po kung nakapasok ako rito. Hindi ko po sinasadya." Ngunit ngumiti lamang ang unang diwata. "Araw-araw kang pinahihirapan ng sarili mong mga kapatid," sabi nito. "Ngunit nananatili kang mabuti at maawain. Hindi po sila masama." Mabilis na sagot ni Elias kahit nanginginig. "Siguro, pagod lang po sila." Nagkatinginan ng mga diwata. "Pati ngayon ay ipinagtatanggol mo pa rin sila," sabi ng isa habang tila naaawa. Lumapit ang pinuno ng mga diwata kay Elias at marahang hinawakan ng kanyang noo. "Bata," sabi niya, "darating ang araw na magbabago ang kapalaran mo." Muling umihip ang hangin. Lumipad ang maliliit na ilaw sa paligid na tila mga bituin. Sa tamang panahon, dagdag ng diwata, matatanggap mo ang biyayang nakalaan para sa pusong tunay na mabuti. Bago pa makapagsalita si Elias, ay biglang naglaho ang mga diwata kasama ng mahiwagang liwanag. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kagubatan. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang magaling na ang mga sugat niya mula sa tinik. At sa kanyang palad ay may maliit na gintong dahon na kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Hindi alam ni Elias na iyon ang simula ng malaking pagbabagong tuluyang magpapabago sa kanyang buhay at maglalantad sa kasakiman ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, mas mabigat na pagsubok pa ang naghihintay sa kanya. At doon magsisimula ang tunay niyang laban. Madilim na ang kalangitan nang makarating si Elias sa kanilang bahay. Halos hindi na niya maramdaman ang pagod sa katawan
dahil abala ang isip niya sa mahiwagang pangyayaring nasaksihan sa kagubatan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gintong dahon na nasa kanyang palad. Hindi iyon ordinaryong dahon. Manipis man ito ay tila yari sa purong ginto at sa tuwing natatamaan ng liwanag ng buwan ay kumikislap ito na parang buhay. Maingat niya itong itinago sa bulsa ng kanyang lumang pantalon bago pumasok sa bahay. Ngunit pagdating niya pa lamang sa bakuran ay narinig na niya ang malakas na sigaw ni Arturo. Elias! Napahinto siya. Mabilis na lumabas ng bahay ang panganay niyang kapatid na may hawak na kawayan. Saan ka nang galing? Galit nitong tanong. Kanina ka pa namin hinihintay. Popo, namulot po ako ng kahoy sa bundok. Tingnan mo nga ang oras, singhal ni Arturo. Wala ka talagang silbi. Hindi na nakasagot si Elias dahil bigla siyang hinila papasok ng bahay. Nasa hapag naman sina Benito at Clara na kasalukuyang kumakain ng hapunan. May pritong isda at mainit na kanin sa mesa, ngunit halatang wala nang nakahandang pagkain para sa kanya. Ayan na pala ang dakilang prinsipe, pangungutya ni Benito habang tumatawa. Baka naman namamasyal lang iyan sa gubat, dagdag ni Clara. Ibinalik ni Elias ang tingin sa sahig. Pasensya na po. Ngunit lalo lamang nagalit si Arturo. Pasensya? Makakain ba namin iyang pasensya mo? Bigla nitong itinapon sa sahig ang dala niyang kahoy. Kulang pa iyan. Bukas, dodoblehin mo ang pamimitas mo. Opo. Isa pa, dagdag ni Arturo habang matalim ang tingin sa kanya. Simula bukas, ikaw na rin ang mag-aararo sa silangang bukid. Nanlaki ang mata ni Elias. Alam niyang napakalawak ng silangang bukid. Kahit dalawang matandang magsasaka ay nahihirapang tapusin iyon sa loob ng isang araw. Ngunit wala siyang nagawa kundi tumango. Pagkatapos ng mahabang sermon ay pinatuloy siya sa kusina. Gaya ng dati, tirang malamig na kanin lamang ang kanyang kinain. Tahimik siyang naupo sa sulok habang naririnig ang tawanan ng kanyang mga kapatid sa kabilang silid. Sa loob ng maraming taon ay nasanay na si Elias sa ganoong buhay, ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may kung anong misteryong naghihintay sa kanya. Matapos kumain ay humiga siya sa maliit niyang papag sa tabi ng kusina. Kinuha niya mula sa bulsa ang gintong dahon at pinagmasdan ito. Talaga kayang mga diwata sila? Bulong niya. Habang nakatitig siya rito ay unti-unting umiinit ang dahon sa kanyang kamay. Nagulat siya. Makalipas ang ilang sandali ay biglang lumiwanag ang buong kusina. Napabangon si Elias. Sa harap niya ay muling lumitaw ang maliit na nilalang na kanyang iniligtas sa kagubatan. Ang munting diwata na dating anyong ibon. Kasing liit lamang ito ng kanyang palad at may makinang napakpak na kulay pilak. Huwag kang matakot, sabi nito sa manipis ngunit malinaw na tinig. Napaatras si Elias. Ikaw? Ngumiti ang diwata. Ako si Lunay, sabi nito. Isa ako sa mga tagapaglingkod ng reyna ng kagubatan. Hindi makapaniwala si Elias. Bakit po kayo narito? Dahil pinili ka ng aming reyna. Pinili? Para saan po? Sandaling tumahimik si Lunay bago tumingin sa paligid. Hindi ligtas na malaman mo agad ang lahat, sagot nito. Ngunit nais naming gantimpalaan ang iyong kabutihan.
Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Muling ngumiti ang diwata. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Lumipad si Lunay paikot sa maliit na kusina hanggang mapunta sa luma at halos wasak ng lalagyan ng bigas. "Buksan mo ito," sabi niya. Sumunod si Elias. Pagkabukas niya ng takip ay agad siyang napaatras sa gulat. Kanina lamang ay halos wala ng laman ang sisidlan, ngunit ngayon ay punong-puno ito ng mapuputing bigas. How? Isa lamang iyan sa maraming biyayang maaaring dumating sa isang pusong tunay na mabuti, sabi ni Lunay. Nanlaki ang mata ni Elias. Pero baka magalit po ang mga kapatid ko. Hindi mo kailangang matakot sa kanila. Tahimik na yumuko si Elias. Mabait pa rin po sila. Pamilya ko pa rin sila. Tinitigan siya ng diwata na tila naaawa. Napakalinis ng puso mo, bulong nito. Pagkatapos ay lumipad ito palapit sa kanya at inilagay ang munting kamay sa kanyang noo. Makinig kang mabuti, Elias, sabi nito. Darating ang panahon na susubukin ng husto ang iyong kabutihan. Maraming taong magtatangkang gamitin ka, saktan ka at nakawin ang biyayang mapapasa iyo. Biyaya po? Ngunit tandaan mo ito. Ang yaman na nagmumula sa kabutihan ay hindi kailanman mawawala. Pagkatapos sabihin niyon ay unti-unting naglaho si Lunay na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Elias na tulala. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng diwata. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, maaga siyang bumangon upang simulan ng pag-aararo sa silangang bukid. Paglabas niya ng bahay ay nadatnan niya si Arturo. "Bakit ngayon ka lang?" Sigaw agad nito. "Opo? Dalhin mo ang kalabaw at tapusin mo ang silangang bukid bago lumubog ang araw. Kapag hindi, huwag ka nang bumalik dito." "Opo." Tahimik na kinuha ni Elias ang araro at dinala ang payat nilang kalabaw patungo sa malawak na bukirin. Napakalawak ng lupang kailangang bungkalin. Sa unang tingin pa lamang ay alam na niyang imposible iyong matapos sa isang araw. Ngunit wala siyang pagpipilian. Mainit ang araw habang pilit niyang inaararo ang matigas na lupa. Tumutulo ang pawis niya at nanginginig na ang kanyang mga kamay sa pagod. Pagsapit ng tanghali ay kalahati pa lamang ang natatapos niya. Umupo siya sa ilalim ng puno upang magpahinga. "Hindi ko yata kaya," mahina niyang sabi. Biglang umihip ang malamig na hangin at muli niyang nakita ang gintong dahon na kusang lumiwanag mula sa kanyang bulsa. Kasunod noon ay ang paglitaw ng maliliit na ilaw sa paligid ng bukirin. 1, 2, 3, hanggang sa dumami ang mga ito na tila mga bituin na lumilipad sa ere. Nanlaki ang mata ni Elias. Unti-unting nagpakita ang maliliit na diwata mula sa mga ilaw. Dose-dosenang diwata ang lumipad sa paligid ng bukid. "Narito tayo upang tumulong," masayang sabi ng isa. Bago pa makapagsalita si Elias, ay biglang gumalaw ng kusa ang araro. Nabigla siya. Ang dating mabigat at halos hindi niya mahila ay tila naging magaan na parang balahibo. Samantala, ang lupang matigas ay kusa ring nabubungkal na tila may hindi nakikita kamay na tumutulong. Mabilis na lumipad ang mga diwata sa buong bukirin habang kumikislap ang kanilang mga pakpak. Sa loob lamang ng ilang oras
ay natapos ang buong silangang bukid. Hindi makapaniwala si Elias. Tapos na. Masayang nagsitawanan ang mga diwata. Dahil mabuti ka, hindi ka namin pababayaan, sabi ng isa. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias, ay biglang naglaho ang lahat. Bumalik sa normal ang paligid. Kasabay niyon ay ang pagdating ni Arturo mula sa kabilang daan. Bitbit nito ang isang kawayan at mukhang handang magalit. Ngunit nang makita niyang tapos na ang buong bukid ay natigilan ito. Ano? Mabilis nitong nilibot ang bukirin. Lahat ay maayos na naararo. Walang bahagi ang naiwan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Arturo. Napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay naging pagdududa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay tumingin siya kay Elias na parang may kakaiba itong tinatago. Huwag mong sabihin, bulong niya. Hindi alam ni Elias na mula sa araw na iyon ay magsisimula ng magbago ang tingin ng kanyang mga kapatid sa kanya. At kasabay ng pagbabago nilang iyon ay ang pag-usbong ng isang kasakimang mas mapanganib kaysa dati. Mula nang matapos ni Elias ang pag-aararo sa silangang bukid sa loob lamang ng isang araw, hindi na mapalagay si Arturo. Magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano nagawang tapusin ng bunsong kapatid ang trabahong kahit dalawang matandang magsasaka ay hirap gawin. Hindi niya matanggap ang nakita. Para sa kanya, mahina at walang halaga si Elias, kaya imposible ang nangyari. Ngunit habang lalo niyang iniisip iyon, ay lalo lamang sumisibol sa kanyang puso ang pagdududa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tahimik na pinagmasdan ni Arturo si Elias na abala sa pagsasaing sa kusina. Benito, mahinang tawag niya. Ano? Napansin mo ba ang bukid kahapon? Oo, sagot ni Benito habang ngumunguya. Baka naman may tumulong lang sa kanya. Umiling si Arturo. Walang taong pupunta ron at nakita ko mismo. Maayos ang pagkakagawa. Tahimik na nakinig si Clara. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. May tinatago ang batang iyon. Napatingin sina Arturo at Benito sa kanya. Ilang araw ko na ring napapansin, dagdag ni Clara. Masyado siyang tahimik nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo, may nakita siyang kayamanan? Tanong ni Benito. Biglang kumislap ang mata ni Arturo. Kayamanan? Iyon agad ang pumasok sa kanyang isip. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay palagi na siyang nangangarap yumaman. Ngunit sa kabila ng pagsisikap nila sa bukid ay nananatili silang mahirap. Kung may lihim ngang kayamanan si Elias, hindi niya hahayaang mapunta iyon sa bunso. Huwag muna nating ipahalata, sabi ni Arturo. Bantayan natin siya. Tumango sina Benito at Clara. Samantala, walang kamalay-malay si Elias sa pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid. Katulad ng dati, ay tahimik niyang ginagawa ang mga gawain sa bahay. Ngunit habang nag-iigib siya ng tubig mula sa balon, ay muli niyang naalala ang mga diwata. Hindi niya pa rin lubos maisip kung bakit siya tinutulungan ng mga ito. Maya-maya ay naramdaman niya ang malamig na hangin. Pagtingin niya sa paligid ay nakita niya si Lunay na nakaupo sa gilid ng balon. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Lunay! Magandang umaga, Elias. Mabilis na lumingon ang bata sa paligid. Baka may makakita sa inyo. Huwag kang mag-alala, natatawang sabi ng diwata. Hindi nila kami nakikita maliban kung gusto namin.
Bahagyang nakahinga ng maluwag si Elias. Lumipad si Lunay paikot sa kanya bago seryosong tumingin sa kanyang mga mata. Kailangan mong mag-ingat. Bakit? Pinagmamasdan ka na ng mga kapatid mo. Natigilan si Elias. Ayaw naming masaktan ka. Yumuko ang bata. Hindi naman po nila ako sasaktan. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, ay biglang narinig nila ang boses ni Arturo mula sa di kalayuan. Elias! Mabilis na naglaho si Lunay. Ilang sandali pa ay dumating si Arturo. Bakit ang tagal mo rito? Malamig nitong tanong. Popo, nag-iigib lang po. Matagal siyang tinitigan ng panganay bago nagsalita. May gusto akong ipagawa sa iyo. Opo. Pupunta ka mamaya sa hilagang bahagi ng bundok. Nanlaki ang mata ni Elias. Alam ng lahat sa baryo na mas masukal at mapanganib ang hilagang bahagi ng kagubatan. Maraming nawawala roon at bihirang may mangahas pumunta. Doon ka mamimitas ng kahoy, dagdag ni Arturo. Pero kuya, delikado po roon. Sumasagot ka na ngayon? Sigaw nito. Agad yumuko si Elias. Hindi po. Kung gusto mong kumain dito, gawin mo ang inuutos ko. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis si Arturo. Hindi nakita ng panganay na muling lumitaw si Lunay sa likuran ng balon. Sinadya niya iyon, sabi ng diwata. Tahimik si Elias. Alam kong natatakot ka, dagdag ni Lunay. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Pagsapit ng hapon ay nagtungo si Elias sa hilagang bahagi ng bundok, dala ang lumang palakol. Habang papalalim siya sa kagubatan ay lalo siyang kinakabahan. Mas madilim ang bahaging iyon ng gubat. Halos hindi makapasok ang liwanag ng araw dahil sa kapal ng mga puno. May mga kakaibang tunog ding maririnig mula sa paligid. Ngunit kahit takot ay nagpatuloy siya. Kaunting kahoy lang, bulong niya. Pagkatapos uuwi na ako. Hindi niya alam na may lihim na sumusunod sa kanya. Sa likod ng malalaking puno ay naroon sina Arturo at Benito. Tahimik silang nagmamasid. Sigurado ka bang dito siya pupunta? Bulong ni Benito. Tumango si Arturo. Pakiramdam ko rito niya kinukuha ang kung anumang tumutulong sa kanya. Maya-maya ay huminto si Elias sa tapat ng isang napakalaking puno ng balete. Pareho iyong puno na pinuntahan niya noong una niyang makita ang mga diwata. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliwanag ang gintong dahon sa kanyang bulsa. At isa-isang lumitaw ang maliliit na ilaw sa paligid. Nanlaki ang mata ni na Arturo at Benito habang nagtatago sa likod ng mga puno. Ano iyon? Nanginginig na bulong ni Benito. Unti-unting nagpakita ang mga diwata. 12-dosenang mahiwagang nilalang ang lumipad paikot kay Elias habang kumikislap ang buong kagubatan. Halos mawalan ng hininga si Arturo sa nakita. Mga diwata. Samantala, hindi alam ni Elias na may nakakita sa lahat. Lumapit si Lunay sa kanya. Narito ka na naman, nakangiting sabi nito. Pinapunta po ako rito para mamulot ng kahoy. Biglang nagbago ang mukha ni Lunay. May masamang hangarin ng isa sa mga kapatid mo. Natigilan si Elias. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bago pa makasagot, ang diwata ay biglang natapakan ni Benito ang tuyong sanga. Crack! Lahat ay napalingon.
Nanlaki ang mata ni Arturo. Tumakbo tayo, bulong niya. Ngunit huli na. Unti-unting naglaho ang mga diwata habang lumalamig ang paligid. Lumabas mula sa pinagtataguan sina Arturo at Benito. Galit na galit ang mukha ni Arturo. Kaya pala, sigaw nito. Nabigla si Elias. Kuya? Tinago mo sa amin ang lahat. Hindi po. Sinungaling, putol ni Benito. May mahika ka palang tinatago. Umiling si Elias. Hindi po masama ang mga diwata. Ngunit biglang hinablot ni Arturo ang kanyang kwelyo. Nasaan ang kayamanan? Mariin nitong tanong. Wala po akong kayamanan. Hindi ako naniniwala. Biglang kumidlat sa kalangitan. Lumakas ang hangin. At mula sa likuran ni Elias, ay muling lumitaw ang isang matangkad na babae na nababalot ng gintong liwanag. Ang reyna ng mga diwata. Agad na paatras sina Arturo at Benito sa takot. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nanginginig. Mga hamak na tao, malamig na sabi ng reyna. Bakit ninyo ginugulo ang batang may malinis na puso? Hindi makapagsalita sina Arturo at Benito. Pakiramdam nila ay nawalan sila ng lakas sa sobrang takot. Lumapit ang reyna kay Elias. Huwag kang matakot. Pagkatapos ay humarap ito sa dalawang magkapatid. Ang kabutihan ay hindi gantimpalang maaaring nakawin. Mariin nitong sabi. At ang kasakiman ay may kapalit na kaparusahan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napapikit sina Arturo at Benito. At nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata. Wala na sina Elias at ang mga diwata. Naiwan silang dalawa sa gitna ng madilim na kagubatan. At sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, tunay silang nakaramdam ng matinding takot. Nanginginig sa takot sina Arturo at Benito habang nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Nasaan siya? Sigaw ni Benito habang paikot-ikot ang tingin. Elias! Tawag ni Arturo. Ngunit tanging malamig na hangin lamang ang sumagot sa kanila. Mas lalong dumilim ang paligid. Ang mga punong kanina ay tila ordinaryo lamang ay parang gumagalaw ngayon sa ilalim ng anino ng gabi. Mamalis na tayo rito. Nauutal na, sabi ni Benito. Sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang wala silang kapangyarihan. Hindi sila sinagot ni Arturo. Ngunit baka sa mukha nito ang matinding takot. Mabilis silang tumakbo palabas ng kagubatan habang hindi mapakali ang kanilang dibdib. Samantala si Elias ay nakatayo sa isang lugar na hindi niya pa kailanman nakita. Nang mawala ang malakas na hangin ay unti-unti siyang napadilat. At agad siyang namangha. Ang madilim na kagubatan ay napalitan ng isang napakagandang lugar na tila nasa panaginip lamang. Ang buong paligid ay nababalot ng gintong liwanag. May mga ilog na kumikislap na parang kristal, mga halamang may sariling ningning, at mga bulaklak na naglalabas ng mabangong samyo sa hangin. Sa malayo ay may matatayog na puno na tila abot ang langit. At sa pagitan ng mga ito ay makikitang lumilipad ang daan-daang maliliit na diwata. Nanlaki ang mata ni Elias. Saan po tayo narito? Ngumiti ang reyna ng mga diwata. Ito ang Lumeria, sabi niya. Ang lihim na kaharian ng mga diwata. Hindi makapaniwala si Elias. Pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Mula sa magkabilang gilid ng daan ay yumuko ang mga diwata habang dumaraan ang kanilang reyna.
Maligayang pagdating sa batang may dalisay na puso, sabi ng ilan. Lalong nahiya si Elias. Hindi naman po ako espesyal. Ngunit marahang tumawa ang reyna. Karamihan sa mga taong nagsasabing mabuti sila ay naghahangad ng kapalit, sabi nito. Ikaw, kahit inaapi at sinasaktan, nananatiling mapagpakumbaba. Tahimik lamang si Elias. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga papuri. Maya-maya ay dumating sila sa gitna ng kaharian. Naroon ang isang napakalaking punong kulay pilak na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Sa paligid nito ay may mga talon at harding puno ng mahiwagang bulaklak. Sa paanan ng puno ay may palasyong yari sa kristal. Hindi mapigilan ni Elias ang mamangha. Napakaganda po. Ang punong iyan ang puso ng aming kaharian, paliwanag ng reyna. Hanggat buhay ito, mananatiling payapa ang Lumeria. Habang naglalakad sila ay napansin ni Elias na tila malulungkot ang ibang diwata. Ang ilan ay mahina at maputla. Napansin iyon ni Elias. May problema po ba? Biglang natahimik ang reyna. Maging si Lunay ay yumuko. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang reyna. Unti-unting humihina ang aming kaharian. Natigilan si Elias. Bakit po? May isang maitim na kapangyarihan na kumakalat sa kagubatan. Sagot ng reyna. Maraming taon na itong natutulog, ngunit muli itong nagising. Habang nagsasalita ito ay tila dumilim ng bahagya ang paligid. Kapag tuluyang namatay ang puno ng liwanag, dagdag niya, maglalaho rin ang aming mundo. Hindi alam ni Elias kung ano ang sasabihin. Isa lamang siyang simpleng bata mula sa baryo. Ngunit habang nakatingin siya sa mahihinang diwata, ay nakaramdam siya ng awa. May magagawa po ba ako? Napangiti ng bahagya ang reyna. Iyan ang dahilan kung bakit ka namin dinala rito. Biglang kinabahan si Elias. Ako po. Tumango ang reyna. Hindi lahat ng tao ay nakakapasok sa Lumeria. Pinipili lamang ng mahika ng kagubatan ang may tunay na kabutihan. Pero wala naman po akong espesyal na kakayahan. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay hindi lakas, sabi ng reyna habang nakatingin sa kanya, kundi isang pusong hindi nadudungisan ng kasakiman. Tahimik na yumuko si Elias. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong mga salita. Mula pagkabata ay pinalaki siyang paniwalaang wala siyang halaga. Maya-maya ay lumapit ang isang matandang diwata na may hawak na mahabang tungkod. Reyna, sabi nito, naramdaman na naman namin ang paggalaw ng dilim sa hilagang bahagi ng kagubatan. Biglang naging seryoso ang mukha ng reyna. Kailangan naming magmadali. Napatingin si Elias sa kanila. Ano po ba talaga ang kalaban ninyo? Tahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang matandang diwata. Noong una panahon, panimula nito, may isang diwata na naging sakim sa kapangyarihan. Unti-unting lumamig ang hangin habang nagpapatuloy ito. Ang pangalan niya ay Morvana. Nang marinig ng ibang diwata ang pangalang iyon, ay bakas ang takot sa kanilang muka. Ninais niyang kontrolin ang buong kagubatan, dagdag ng matandang diwata. Ngunit tinalikuran siya ng liwanag dahil sa kasamaan ng kanyang puso. Kaya pinalayas siya ng mga diwata, sabi ni Lunay. Bago siya mawala, pagpapatuloy ng reyna,
isinumpa niya ang aming kaharian. Unti-unting dumilim ang liwanag ng paligid habang nagsasalita siya. Sinabi niyang darating ang araw na babalik siya upang kunin ang kapangyarihan ng puno ng liwanag. Napalunok si Elias. Bumalik na po ba siya? Hindi agad sumagot ang reyna. Sa halip ay tumingin ito sa malayong bahagi ng kagubatan. At doon nakita ni Elias ang kakaibang usok na tila itim na ulap sa kalangitan. Hindi pa, sagot ng reyna. Ngunit papalapit na siya. Biglang umugong ang lupa. Nayanig ang buong kaharian. Napahawak si Elias sa isang malaking ugat ng puno upang hindi matumba. Nagsigawan ang ibang diwata. "Reyna!" sigaw ni Lunay. Mula sa malayo ay may narinig silang nakakatakot na alulong. Parang halimaw. Unti-unting lumitaw ang maitim na usok sa gilid ng kagubatan. At mula roon ay nagsilabasan ang mga nilalang na puro anino ang katawan at pula ang mga mata. Nanlaki ang mata ni Elias. Ano po sila?" "Mga nilalang ng kadiliman," sagot ng reyna habang umiilaw ang kanyang mga kamay. "At ibig sabihin niyan," biglang tumingala ang reyna sa kalangitan. "Nalaman na ni Morvana na narito ka." Nanginig si Elias. Bakit ako?" Ngunit bago pa makasagot ang reyna ay mabilis na sumugod ang mga nilalang papunta sa kanila. Nagsimulang magliwanag ang buong kaharian habang naghahanda ang mga diwata sa pakikipaglaban. At sa gitna ng kaguluhan ay hindi alam ni Elias na siya pala ang susi sa labanang maaaring sumira sa parehong mundo ng tao at diwata. Nagliyab sa gintong liwanag ang buong kaharian ng Lumeria habang mabilis na nagsiliparan ng mga diwata sa himpapawid. Ang dating payapang paligid ay napalitan ng takot at kaguluhan. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay patuloy na dumarami ang mga nilalang na anino. Gumagapang ang kanilang maitim na usok sa lupa habang ang kanilang mga matang kulay pula ay nakatitig kay Elias. Pakiramdam ng bata ay nanlamig ang buo niyang katawan. "Reyna," nanginginig niyang sabi, "bakit po parang ako ang hinahanap nila?" Hindi agad sumagot ang reyna ng mga diwata. Sa halip ay iniangat nito ang kanyang kamay at isang malaking gintong harang ang lumitaw sa paligid nila. Kasabay noon ay malalakas na kalabog mula sa mga nilalang na sumusubok basagin ang liwanag. Hindi sila dapat makalapit sa kanya. Sigaw ng isang diwata. Protektahan ang puno ng liwanag. Nagsimulang magpakawala ng nakakasilaw na enerhiya ang mga diwata laban sa mga anino. Sa bawat tama ng kanilang kapangyarihan ay may mga nilalang na naglalaho na parang abo. Ngunit sa bawat nawawala ay tila may bagong sumusulpot mula sa dilim. Napalunok si Elias. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong klaseng labanan. Biglang lumapit si Lunay sa kanya. "Kailangan ka naming ilayo rito." "Ako po?" "Kapag nakuha ka nila, mapapahamak ang buong Lumeria." Hindi maintindihan ni Elias ang lahat. "Pero isa lang po akong ordinaryong tao." "Hindi yun totoo," sabi ng isang matandang diwata. Lumapit ito habang hawak ang kanyang mahabang tungkod. "May liwanag sa loob mo na matagal nang hinahanap ng mahika ng kagubatan." Naguguluhan si Elias. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang yumanig ang lupa. Bumagsak ang isang malaking nilalang na anino mula sa kalangitan. Mas malaki ito kaysa sa iba. May mahahabang kamay na tila usok at mga matang nagliliyab sa pula.
Nagsigawan ang ilang diwata. Shadow Beast! Mabilis na winasak ng halimaw ang gintong harang. Tumilapon ang ilang diwata sa lakas ng impact. Hindi maaari. Bulong ni Lunay. Unti-unting lumingon ang halimaw kay Elias. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito sa malalim at nakakatakot na tinig. Ang batang may liwanag. Napaatras si Elias. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na tumakbo ay napatingin siya sa mga diwata na nasasaktan habang pilit siyang ipinagtatanggol. Nakaramdam siya ng matinding awa. Reyna! Sigaw ng isang diwata. Hindi namin siya mapipigilan. Mabilis na tumayo ang reyna ng mga diwata. Nagliwanag ang kanyang buong katawan habang unti-unting lumilitaw ang napakalaking pakpak na gawa sa liwanag. Hindi kita hahayaang sirain ang aming kaharian. Sigaw niya. Mabilis siyang sumugod sa halimaw. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan sa himpapawid. Kumidlat ang kalangitan. Nayanig ang buong Lumeria. Hindi makapaniwala si Elias sa kanyang nakikita. Ngunit habang tumatagal ang laban ay napansin niyang tila humihina ang reyna. Samantalang ang halimaw ay lalong lumalakas habang lumalawak ang dilim sa paligid. Hindi sapat. Bulong ng matandang diwata. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Elias. Humihina na ang puno ng liwanag. Sagot nito. Kapag tuluyan itong nawalan ng kapangyarihan, hindi nakakayanin ng reyna. Biglang naalala ni Elias ang kanyang mga magulang. Lalo na ang madalas sabihin ng kanyang ina. Ang tunay na lakas ay nasa pusong handang magsakripisyo para sa iba. Napatingin siya sa mga diwata. Takot na takot ang karamihan. Marami na ring sugatan. At kahit nanginginig siya, ay may kung anong nagtulak sa kanyang dibdib. Ano po ang pwede kong gawin? Nagulat ang matandang diwata. Bata, sabihin ninyo po. Tinitigan siya nito ng mabuti bago tumingin sa puno ng liwanag. May isang paraan. Ano po iyon? Ang liwanag ng puno ay tumutugon sa pusong walang bahid ng kasakiman. Tahimik na nakinig si Elias. Kailangan itong maramdaman ng isang kaluluwang handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang napatingin si Elias sa napakalaking puno sa gitna ng kaharian. Paano po? Lumapit ka sa puno. Sagot ng matandang diwata. At ialay mo ang iyong tunay na hangarin. Hindi na nagdalawang isip si Elias. Kahit takot ay mabilis siyang tumakbo papunta sa puno habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa paligid. Elias, sigaw ni Lunay. Ngunit hindi na siya huminto. Habang papalapit siya sa puno ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Unti-unting lumiwanag ang gintong dahon sa kanyang bulsa. Pagdating niya sa puno ay agad siyang lumuhod. Hindi niya alam ang dapat gawin. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Kung may magagawa po ako, mahina niyang bulong. Gusto ko pong mailigtas sila. Biglang nagliwanag ang gintong dahon. Lumipad ito mula sa kanyang kamay at tumikit sa katawan ng puno. Kasabay noon ay kumalat ang napakalakas na liwanag sa buong Lumeria. Nanlaki ang mata ng lahat ng diwata. Maging ang reyna ng mga diwata ay napalingon. Ano ito? Bulong niya. Unti-unting umakyat ang liwanag mula sa puno patungo kay Elias. Hindi siya nasasaktan. Sa halip ay parang may mainit na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan.
biglang bumukas ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay lumiwanag ang kanyang buong katawan. Napahinto ang Shadow Beast. Imposible. Mula sa dibdib ni Elias ay sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag. Tumama ito sa mga nilalang na anino. Isa-isa silang nagsigawan habang naglalaho sa ere. Maging ang malaking halimaw ay umatras. Nayanig ang buong kagubatan. At sa gitna ng liwanag ay tila may narinig si Elias na tinig sa loob ng kanyang isip. Pinili ka ng liwanag. Pagkatapos noon ay biglang humina ang kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Bago siya mawalan ng malay, ay nakita niya ang mga diwata na nakatingin sa kanya ng may paghanga at pagtataka. At ang huling nakita niya ay ang malamig na mga matang nakasilip mula sa napakalayong dilim ng kagubatan. Mga matang pagmamay-ari ng nilalang na matagal na hinihintay ang kanyang pagdating. Si Morvana. Dahan-dahang namulat ni Elias ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kisaming yari sa kumikislap na kristal. May marahang liwanag na umiikot sa paligid at malamig na hanging may amoy ng mga bulaklak ang dumadampi sa kanyang balat. Bahagya siyang napabangon. Nasaan po ako? Sa silid ng pagpapagaling, sagot ng isang malambing na tinig. Paglingon niya ay nakita niya si Lunay na nakaupo sa tabi ng higaan. May hawak itong maliit na mangkok na may makinang na tubig. 3 araw kang walang malay, sabi nito habang nakangiti. Nanlaki ang mata ni Elias. 3 araw? Tumango si Lunay. Maraming diwata ang nag-alala para sa iyo. Biglang bumalik sa alaala ni Elias ang nangyari. Ang mga nilalang na anino, ang puno ng liwanag, at ang kakaibang kapangyarihang lumabas mula sa kanyang katawan. Agad siyang napaupo. Ang kaharian, ayos lang po ba kayo? Napangiti si Lunay. Nailigtas mo kami. Natigilan si Elias. Ako po. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring tuluyan ng bumagsak ang harang ng Lumeria. Tahimik siyang yumuko. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Mula pagkabata ay itinuring siyang mahina at walang silbi ng kanyang mga kapatid. Ngunit ngayon ay may mga nilalang na nagsasabing na iligtas niya ang isang buong kaharian. Hindi niya iyon lubos maisip. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang reyna ng mga diwata, kasama ang matandang diwata na may hawak na tungkod. Agad na tumayo si Lunay at yumuko. Reyna. Mabilis ding bumangon si Elias kahit bahagya pa ring nanghihina. Hindi na po sana kayo nag-abala. Hindi ka dapat tumayo, malumanay na sabi ng Reyna. Ngunit mas lalong nahiya si Elias. Lumapit ang Reyna at tahimik siyang pinagmasdan. Sa mga mata nito ay may halo ng pagkamangha at lungkot. Mas mabilis kang nakarecover kaysa inaasahan namin, sabi ng matandang diwata. Paumanhin po kung naging pabigat ako. Nagkatinginan ng Reyna at si Lunay. Elias, mahinang sabi ng Reyna, kailangan mo nang malaman ang totoo. Biglang kinabahan ang bata. Ano pong totoo? Tahimik na naglakad ang matandang diwata papunta sa malaking bintana ng silid. Mula roon ay tanaw ang buong Lumeria. Maraming siglo na ang nakalipas. Panimula nito, may isang propesiyang iniwan ang unang tagapangalaga ng puno ng liwanag. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Lunay. Isinulat sa propesiya, pagpapatuloy ng matanda, na darating ang panahon na muling babangon ang kadiliman.
Napatingin si Elias sa kanila. At kapag nangyari iyon, dagdag ng Reyna, isang batang may pusong dalisay ang pipiliin ng liwanag. Nanlaki ang mata ni Elias. Ako po ba ang tinutukoy ninyo? Hindi agad sumagot ang Reyna. Sa halip ay iniabot nito ang kamay. Unti-unting lumitaw sa ere ang isang sinaunang simbolo na gawa sa gintong liwanag. Nagulat si Elias nang makita niyang kapareho iyon ng marka na biglang lumitaw sa kanyang palad matapos siyang mawalan ng malay. Ang tatak ng puno ng liwanag, bulong ni Lunay. Dahan-dahang napatingin si Elias sa kanyang kamay. Naroon nga ang simbolo. Maliit ngunit kumikislap. Hindi ko po maintindihan. Lumapit ang Reyna sa kanya. Pinili ka ng mahika ng kagubatan bilang tagapangalaga ng liwanag. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Ako? Pero isa lang po akong simpleng tao. Hindi nasusukat sa kapangyarihan o yaman ng tunay na halaga, sabi ng Reyna. Ikaw ang unang taong nakita naming may pusong hindi nadungisan ng galit kahit paulit-ulit kang sinaktan. Tahimik na yumuko si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang sumikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang mga kapatid, ang mga panlalait, ang gutom, ang mga gabing umiiyak siyang mag-isa habang iniisip kung bakit hindi siya mahalaga. Hindi po ako matapang, mahina niyang sabi. Takot na takot po ako noong gabing iyon. Ngunit ngumiti ang matandang diwata. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, sabi nito, kundi ang pagpiling gumawa ng tama kahit natatakot. Natahimik si Elias. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita ang Reyna. May isa pa kaming dapat sabihin sa iyo. Biglang naging mabigat ang tono nito. Nagising na si Morvana. Parang nanlamig ang buong silid. Napatingin si Elias sa kanya. Yung diwata pong gusto sirain ang kaharian? Tumango ang Reyna. At naramdaman niya ang kapangyarihang nasa loob mo. Bakit po ako mahalaga sa kanya? Tahimik na naglakad ang matandang diwata patungo sa isang lumang estante. Kumuha ito ng sinaunang aklat na nababalutan ng alikabok at liwanag. Pagkabukas nito ay lumitaw ang larawan ng isang batang napapalibutan ng gintong enerhiya. Ang liwanag na nasa iyo, sabi nito, ang tanging kapangyarihang kayang tuluyang pumigil kay Morvana. Nanlaki ang mata ni Elias. At kapag nakuha niya ang kapangyarihang iyon, dagdag ng Reyna, wala nang makakapigil sa kanya. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Elias. Hindi ko po kaya iyon. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, sabi ni Lunay. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias ay biglang pumasok sa silid ang isang sugatang diwata. Reyna! Humihingal ito habang nakahawak sa sugatang balikat. May problema. Agad na naging seryoso ang lahat. Ano ang nangyari? Tanong ng Reyna. May taong nakapasok sa hangganan ng kagubatan. Nanlaki ang mata ni Lunay. Sino? Huminga ng malalim ang sugatang diwata bago sumagot. 2 tao mula sa baryo. Biglang kinabahan si Elias. Agad niyang naalala sina Arturo at Benito. Hindi maaari, bulong niya. Mukhang hinahanap nila si Elias, dagdag ng diwata. At may dala silang mga mangangaso. Namutla si Elias. Kuya, mabilis siyang tumayo mula sa higaan. Kailangan kong bumalik.
ngunit agad siyang pinigilan ng reyna. Delikado. Pamilya ko po sila. Hindi mo nauunawaan, sabi ng matandang diwata. Kapag nalaman nilang may kapangyarihan ka, lalo silang magiging sakim. Ngunit baka sa mukha ni Elias ang pag-aalala. Kahit gaano siya tratuhin ng kanyang mga kapatid, hindi niya pa rin kayang isipin na mapapahamak ang mga ito. Tahimik siyang napayuko. Kasalanan ko po ito. Biglang lumapit ang reyna at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng ibang tao. Natahimik si Elias. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Pakiramdam niyang ang muling pagdating ng kanyang mga kapatid sa kagubatan ay simula pa lamang ng mas malaking panganib. At sa malayong bahagi ng madilim na kagubatan, unti-unting bumukas ang dalawang matang kulay uling. Nakamasid, naghihintay, at nakangiti sa paglapit ng kaguluhan. Mabigat ang katahimikan sa loob ng silid matapos marinig ni Elias ang balita tungkol kina Arturo at Benito. Hindi niya mapigilang mag-alala. Kahit gaano kasama ang naging trato ng kanyang mga kapatid sa kanya, hindi pa rin niya kayang pabayaan ang mga ito sa gitna ng mapanganib na kagubatan. Reyna, mahinahon niyang sabi, hayaan ninyo po akong kausapin sila. Agad umiling si Lunay. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang ginagawa nila. Pero pamilya ko pa rin po sila. Napapikit sandali ang reyna ng mga diwata bago dahan-dahang huminga. Iyan ang dahilan kung bakit ka naiiba sa karamihan ng tao, sabi nito. Kahit paulit-ulit kang sinaktan, pinipili mo pa ring magpatawad. Tahimik lamang si Elias. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalala ay may kung anong mabigat na pakiramdam siyang hindi maalis. Parang may paparating na masamang mangyayari. Samantala, sa labas ng hangganan ng Lumeria, patuloy na naglalakad sina Arturo at Benito kasama ang tatlong armadong mangangaso mula sa baryo. Madilim ang kagubatan. Makapal ang hamog at halos hindi tumatagos ang liwanag ng araw sa pagitan ng malalaking puno. Sigurado ka bang dito natin nakita ang mga diwata? Tanong ng isa sa mga mangangaso habang hawak ang kanyang sibat. Tumango si Arturo. Dito mismo. Mula nang masaksihan niya ang mga diwata ay hindi na siya mapakali. Hindi takot ang nangingibabaw sa kanya ngayon, kundi matinding kasakiman. Paulit-ulit niyang iniisip ang maaaring kayamanang itinatago ng mahiwagang kahariang iyon. Kung makukuha lamang niya ang kapangyarihang nasa likod ng mga diwata, hindi na sila mananatiling mahirap. Hindi na niya kailangang magtrabaho habang buhay sa bukid. Kapag nakita natin ang lugar na iyon, sabi ni Benito habang nakangisi, tiyak na yayaman tayo. Ngunit ang isa sa mga mangangaso ay tila kinakabahan. Huwag sana nating galitin ang mga nilalang dito, sabi nito. Marami ng kwento tungkol sa mga nawawalang tao sa kagubatang ito. Mga lumang paniniwala lang iyan, sagot ni Arturo. Ang importante ay makuha natin ang kayamanan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi nila napapansin na mula sa matataas na puno ay may maliliit na matang nagmamasid sa kanila. Mga diwata. Narito na sila, bulong ng isa. Kailangan nating balaan ang reyna. Mabilis na naglaho ang mga ito sa hangin. Samantala, sa gitna ng Lumeria, pinagmamasdan ni Elias ang malawak na kagubatan mula sa balkonahe ng palasyo.
Tahimik ang kanyang mukha, ngunit magulo ang kanyang isip. Lumapit si Lunay sa kanya. Iniisip mo sila? Tumango si Elias. Ayaw ko pong may mangyaring masama sa kanila. Totoo ngang mabuti ang puso mo, sabi ng diwata. Pero minsan, ang sobrang kabaitan ay nagiging dahilan para masaktan ka. Hindi sumagot si Elias. Maya-maya ay dumating ang reyna ng mga diwata. Nagpasya na kami, sabi nito. Napalingon si Elias. Papayagan ka naming makipagkita sa mga kapatid mo. Biglang lumiwanag ang mukha niya. Talaga po? Ngunit may kondisyon. Ano po yon? Hinding-hindi nila dapat malaman ang daan papunta sa Lumeria. Agad tumango si Elias. Opo, pangako po. Makalipas ang ilang sandali ay sinamahan siya ni Lunay at ilang diwata patungo sa hangganan ng kagubatan. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Elias na tila mas malamig ang paligid kaysa dati. May kakaibang hangin na umiikot sa pagitan ng mga puno. May mali, bulong ni Lunay. Biglang tumigil ang isa sa mga diwata. Nararamdaman ko ang kadiliman. Kinabahan si Elias. At maya-maya lamang ay narinig nila ang malalakas na boses mula sa di kalayuan. Hanapin ninyo ng mabuti, sigaw ni Arturo. Mabilis na nagtago ang mga diwata sa likod ng mga puno. Samantalang si Elias ay dahan-dahang lumapit. Kuya, napalingon sina Arturo at Benito. Nanlaki ang kanilang mga mata. Elias. Mabilis na lumapit si Benito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nasaan ka ng mga nakarang araw? Maayos lang po ako. Ngunit imbes na mag-alala ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Arturo. Nasaan ang mga diwata? Diretsa nitong tanong. Natigilan si Elias. Kuya, huwag mo kaming lokohin, sigaw ni Benito. Nakita namin sila. Tahimik na yumuko si Elias. Nakikiusap po ako. Huwag na kayong maghanap pa rito. Bakit? Malamig na tanong ni Arturo. Dahil ayaw mong may kahati sa kayamanan? Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi po totoo yon. Ngunit hindi nakinig si Arturo. Akala mo ba hindi namin alam? Dagdag nito. Kaya mo nagagawa ang imposible dahil tinutulungan ka nila. Hindi po pera ang mahalaga sa kanila. Ngunit natawa lamang si Benito. Sinong niloloko mo? Lumapit si Arturo kay Elias hanggang halos magkatapat na ang kanilang muka. Dalhin mo kami sa kaharian nila. Hindi agad nakasagot si Elias. Naalala niya ang bilin ng reyna. Kapag nalaman ng mga tao ang daan papunta sa Lumeria, maaaring mapahamak ang buong kaharian. Hindi ko po pwede. Biglang tumalim ang tingin ni Arturo. Ano? Hindi po nila kayo sasaktan kung aalis na lang tayo rito. Ngunit lalo lamang nagalit si Arturo. Mabilis niyang hinablot si Elias sa kwelyo. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, ganyan ang isusukli mo? Natigilan si Elias. Itinulong? Hindi niya maalala kung kailan siya tinulungan ng kanyang mga kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang yumanig ang lupa. Napatingin ang lahat sa paligid. Unti-unting lumamig ang hangin. At mula sa kailaliman ng kagubatan ay may maitim na usok na dahan-dahang gumagapang papunta sa kanila. Kinabahan ng mga mangangaso. Ano iyon? Biglang narinig ang mababang halakhak ng isang babae.
nakakatindig balahibo. Nanggaling iyon sa dilim. Unti-unting lumitaw ang isang matangkad na babae na nababalot ng itim na usok. Mahaba ang kanyang buhok at ang mga mata niya ay kulay pula na tila nagliliyab. Namutla ang mga diwata na nagtatago sa paligid. "Morvana," bulong ni Lunay. Nanigas si Elias. Tinitigan siya ng babae at dahan-dahang ngumiti. "Sa wakas," malamig nitong sabi, "natagpuan din kita." Napatras si Arturo at Benito sa takot. Ngunit hindi inalis ni Morvana ang tingin kay Elias. "Napakaganda ng liwanag sa loob mo," bulong nito. "At malapit na itong maging akin." Biglang sumiklab ang maitim na enerhiya sa paligid. Nagsigawan ang mga mangangaso habang isa-isang nilamon ng anino ang kanilang katawan. "Takbo!" sigaw ni Arturo. Ngunit huli na. Mula sa lupa ay may mga kamay na gawa sa usok na humawak sa kanilang mga paa. Nanginig si Elias. "Bitawan ninyo sila!" sigaw niya. Napangiti si Morvana. "Kahit ngayon," sabi nito, "inuuna mo pa rin ang iba kaysa sa sarili mo." Mabilis na lumipad palabas ng mga puno ang mga diwata upang protektahan si Elias. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto ng bata ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi aksidenteng dumating si Morvana. Ginamit nito ang kasakiman ng kanyang mga kapatid upang matagpuan siya. Nagmistulang nagyayelong gabi ang buong kagubatan habang kumakalat ang maitim na usok sa paligid. Nanginginig sa takot sina Arturo at Benito habang pilit nilang hinihila ang kanilang mga paa mula sa mga kamay na gawa sa anino. "Tulungan mo kami," sigaw ni Benito kay Elias. Ngunit bago pa makalapit si Elias ay mabilis siyang hinarang ni Lunay. "Huwag!" sigaw ng diwata. "Bitag iyan." Sa harapan nila ay nakatayo si Morvana. Ang kanyang mahabang buhok ay tila buhay na gumagalaw sa hangin habang umiikot sa kanyang katawan ang makapal na usok ng kadiliman. At sa mga mata nito ay makikita ang matinding galit at kasakiman. "Napakaraming taon kong hinintay ito," malamig nitong sabi habang nakatitig kay Elias. "Sa wakas ay nakita ko rin ang batang pinili ng liwanag." Napalunok si Elias. Kahit nanginginig siya sa takot, ay hindi niya matiis makita ang kanyang mga kapatid na nahihirapan. "Pakiusap," sabi niya, "pakawalan ninyo sila." Napangiti si Morvana. "Handa kang magsumamo para sa mga taong nagpahirap sa iyo?" Tahimik si Elias. "Talagang kakaiba ka," dagdag nito. Mabilis na lumipad pababa ang reyna ng mga diwata kasama ang 12 mandirigmang diwata. Nagliwanag ang buong paligid. "Morvana!" sigaw ng reyna. "Lumayo ka sa batang iyon." Tumawa ng mahina ang maitim na diwata. "Hindi mo pa rin ba matanggap?" sabi nito. "Humihina na ang inyong liwanag." Biglang sumiklab ang maitim na enerhiya sa lupa. Nagsitilapon ang ilang diwata. "Reyna!" sigaw ni Lunay. Mabilis na lumipad ang reyna at humarap kay Morvana. "Hindi kita hahayaang makuha siya." Unti-unting ngumiti si Morvana. "Hindi mo pa rin naiintindihan," bulong nito. "Hindi ko kailangan na gawin ang kanyang kapangyarihan." Biglang naguluhan si Elias. Ano pong ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang reyna ay biglang napasigaw si Arturo.
Elias, tulungan mo kami. Napalingon ang bata. Unti-unti nang hinihila ng mga anino sina Arturo at Benito papunta sa maitim na usok. Nanginig si Elias. Kuya, tatayo na sana siya ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lunay. Delikado. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Ginagamit ka lang nila. Tahimik si Elias. Alam niyang totoo iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi niya kayang pabayaan ang sarili niyang pamilya. Biglang naalala niya ang kanyang ina. Kapag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, gawin mo kahit walang kasiguraduhan. Maring napapikit si Elias. Pagdilat niya ay baka sa kanyang mukha ang desisyon. Kailangan ko silang iligtas. Bago pa siya mapigilan, ay mabilis siyang tumakbo papunta kina Arturo at Benito. Elias, sigaw ni Lunay. Ngunit huli na. Huminto si Morvana at tahimik na pinagmasdan ng bata. May kakaibang saya sa kanyang mukha. Napakadaling hulihin ng pusong mabait, bulong nito. Mabilis na inilabas ni Elias ang liwanag mula sa kanyang palad. Sumabog ang gintong enerhiya sa paligid. Nagliwanag ang buong kagubatan. Nagsigawan ang mga anino habang isa-isang naglalaho. Unti-unting nakawala sina Arturo at Benito. Tumakbo kayo, sigaw ni Elias. Hindi na nagdalawang isip ang dalawang magkapatid. Mabilis silang umatras habang habol ang hininga. Ngunit habang nakatingin si Elias sa kanila, ay bigla niyang napansin. Hindi takot ang nasa mga mata ni Arturo, kundi inggit at kasakiman. Nakatingin ito sa liwanag na nasa kanyang kamay. Parang may gusto itong angkinin. Biglang lumitaw si Morvana sa likuran ni Elias. Mabilis ang lahat. Bago pa makakilos ang bata ay hinawakan ng maitim na diwata ang kanyang braso. Nanlaki ang mata ni Elias. Elias! Sigaw ng reyna. Biglang kumalat ang maitim na usok sa katawan ng bata. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Napapikit siya sa sakit. Ang sarap ng liwanag mo, bulong ni Morvana. Nagsimulang mangitim ang marka sa palad ni Elias. Nataranta ang mga diwata. Hindi maaari. Pinapasok niya ang kadiliman sa bata. Mabilis na sumugod ang reyna ng mga diwata at pinakawalan ang napakalakas na liwanag. Tumama iyon kay Morvana. Napaatras ang maitim na diwata habang sumisigaw sa galit. Agad na bumagsak si Elias sa lupa. Elias! Sigaw ni Lunay habang mabilis na lumipad papunta sa kanya. Humihingal ang bata habang hawak ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may malamig na bagay na gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Lumapit ang reyna at agad siyang binalot ng gintong liwanag. Ngunit seryoso ang mukha nito. Hindi ito maganda. Kinabahan si Lunay. Reyna? Tumatagos na sa kanya ang sumpa ni Morvana. Nanlaki ang mata ng lahat. Napatingin si Elias sa kanyang palad. Unti-unting kumakalat ang maitim na marka mula sa simbolo ng liwanag. Kasalanan ko po, mahina niyang sabi. Hindi. Mabilis na sagot ng reyna. Pinoprotektahan mo lamang ang pamilya mo. Tahimik na yumuko si Elias. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni na Arturo at Benito. At sa unang pagkakataon ay nakita nila kung gaano kahalaga si Elias sa mga diwata. Napakapit si Arturo sa kanyang kamao. Kung makukuha lamang niya ang kapangyarihang iyon.
hindi na siya magiging mahirap habang buhay. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon ay lalo lamang siyang nilalason ng kadiliman ni Morvana. Samantala, muling tumayo ang maitim na diwata mula sa gitna ng usok. Ngumiti ito habang nakatingin kay Elias. "Hindi mo pa alam," malamig nitong sabi. "Pero nagsimula na ang pagbagsak mo." At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elias ng takot hindi lamang para sa mga diwata, kundi para sa sarili niyang puso. Tahimik ang buong kagubatan matapos umatras si Morvana. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip ay mas naging mabigat ang hangin sa paligid na para bang may unos na naghihintay lamang dumating. Nakaupo si Elias sa ilalim ng malaking puno habang sinusubukang kontrolin ang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang katawan. Katabi niya si Lunay na bakas ang matinding pag-aalala sa muka. "Masakit pa rin ba?" Mahina nitong tanong. Bahagyang tumango si Elias. Pakiramdam niya ay may dalawang puwersang naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Isang mainit na liwanag at isang malamig na kadilimang pilit sumasakal sa kanya. Maya-maya ay dumating ang reyna ng mga diwata kasama ang matandang tagapayo. "Tumaas ang kapangyarihan ng sumpa," sabi ng matandang diwata habang sinusuri ang marka sa palad ni Elias. Unti-unting lumalawak ang maiitim na guhit mula sa gintong simbolo. Kinabahan si Lunay. "May paraan pa ba para pigilan ito?" Tahimik ang matandang diwata. Iyon ang lalong nagpatakot kay Elias. Kapag tuluyang nilamon ng kadiliman ng marka, sabi ng reyna, maaari kang mawalan ng kontrol sa sarili mo. Namutla si Elias. "Ayaw kong makasakit ng iba." "Hindi namin hahayaang mangyari iyon," mabilis na sabi ni Lunay. Ngunit bakas sa kanyang muka ang pangamba. Samantala, sa baryo ng San Isidro, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang nangyari sa kagubatan. Ikinuwento ni na Arturo at Benito sa mga tao ang tungkol sa mga diwata at mahiwagang kapangyarihan ni Elias. Ngunit hindi nila sinabi ang buong katotohanan. "Tinago sa amin ni Elias ang kayamanan ng kagubatan," sabi ni Arturo habang napapalibutan ng mga usisero. "May kapangyarihan siyang galing sa mga diwata," dagdag ni Benito. "Kayang-kaya niyang magpayaman ng kahit sino." Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Elias. Ang iba ay namangha. Ang iba naman ay nainggit. At may ilan ding nagsimulang maghangad ng kapangyarihang mayroon siya. Sa sulok ng baryo ay tahimik na nakikinig ang isang mayamang negosyanteng nagngangalang Don Emilio. Kilala siya bilang pinakamayamang tao sa Karatig Bayan. Ngunit kilala rin siya sa pagiging sakim. Kapangyarihan ng mga diwata. Bulong niya habang hinihimas ang kanyang balbas. Unti-unti siyang napangiti. Interesante. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, magkatabing nakaupo sina Arturo at Benito. May kakaibang kislap sa mga mata ni Arturo habang iniisip ang lahat ng kanyang nakita. "Benito," mahina niyang sabi, "napansin mo ba?" "Ano?" Takot na takot ang mga diwata na mawala si Elias. Tumango si Benito. "At ibig sabihin noon," dagdag ni Arturo, "napakahalaga ng kapangyarihang nasa kanya." Tahimik na napaisip si Benito. Maya-maya ay dahan-dahan siyang ngumiti. "Ano ang balak mo?" Lumapit si Arturo at mahina itong nagsalita.
Kapag napasa atin si Elias, mapapasa atin din ang kayamanan ng mga diwata. Hindi nila alam na mula sa madilim na sulok ng silid ay may maitim na usok na tahimik na nakamasid sa kanila. At sa loob nito ay maririnig ang mahinang halakhak ni Morvana. Samantala, sa Lumeria, patuloy na humihina si Elias. Hindi na niya maitago ang sakit sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya sa hardin ng kaharian, ay bigla siyang napahawak sa dibdib. "Elias!" sigaw ni Lunay habang inalalayan siya. Humihingal ang bata. Maya-maya ay napansin niyang bahagyang nangitim ang kanyang mga kamay bago muling bumalik sa normal. Nanginig siya. "Ano po ang nangyayari sa akin?" Tahimik na yumuko si Lunay. Bago pa ito makasagot ay dumating ang reyna ng mga diwata. "Kailangan na nating sabihin sa kanya," seryoso nitong sabi. Kinabahan si Elias. "Sabihin po ang ano?" Lumapit ang reyna at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "May bahagi ng kapangyarihan ni Morvana na naiwan sa loob mo." Nanlamig si Elias. At habang lumalakas siya, dagdag ng reyna, mas lalo ring lumalakas ang kadilimang nasa katawan mo. Napayuko si Elias. "Kasalanan ko po." "Hinding-hindi," maring sabi ng reyna. "Ikaw ang nagligtas sa amin. Pero kung dahil sa akin ay mapahamak kayo." Biglang humangin ng malakas. Kasabay noon ay nagliwanag ang puno ng liwanag sa gitna ng kaharian. Ngunit ilang sandali lamang ay may bahagi ng liwanag nito na biglang nangitim. Nataranta ang mga diwata. "Reyna!" Mabilis silang napalingon sa puno. Unti-unting kumakalat ang maitim na enerhiya sa mga ugat nito. Hindi makapaniwala si Elias. "Ano pong nangyayari?" "Ang sumpa," bulong ng matandang diwata. "Nakapasok na sa puso ng Lumeria." Nanginig si Lunay. "Hindi maaari." Ngunit bago pa sila makakilos ay biglang narinig ang napakalakas na ugong mula sa kalangitan. Dumilim ang buong paligid. At mula sa ulap ay unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anyo na nababalot ng itim na usok. Mas malaki ito kaysa sa Shadow Beast na unang umatake sa kaharian. Nanlaki ang mata ng lahat ng diwata. Mga bantay ng kadiliman. Bulong ng reyna. Mula sa balikat ng halimaw ay dahan-dahang lumitaw si Morvana. Nakaupo ito habang nakangiti. "Napakabilis kumalat ng dilim," sabi nito habang nakatingin kay Elias. Mariing napakapit si Elias sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay tumutugon ang kadilimang nasa loob niya sa presensya ni Morvana. At iyon ang higit niyang kinatakutan. Dahan-dahang tumayo si Morvana sa ibabaw ng halimaw. "Malapit ka nang maging akin," bulong nito. At sa unang pagkakataon mula nang makarating siya sa Lumeria, nakaramdam si Elias ng pagdududa sa sarili niyang kakayahang labanan ng kadiliman. Makalipas ang ilang araw matapos ang malaking labanan sa Lumeria, muling naging payapa ang mahiwagang kaharian. Unti-unting bumalik ang sigla ng puno ng liwanag. Muli ring lumiwanag ang mga ilog at hardin, at ang mga diwata na dati puno ng takot ay nagsimula ng ngumiti at umawit sa ilalim ng gintong liwanag ng kalangitan. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng katahimikan, hindi pa rin mapakali si Elias. Madalas siyang matagpuang mag-isang nakaupo sa tabi ng ilog habang tahimik na nakatingin sa malayo. Napansin iyon ni Lunay. "Iniisip mo na naman ang pamilya mo," sabi nito habang marahang lumalapag sa tabi niya. Bahagyang ngumiti si Elias. "Opo,
Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa iyo? Tahimik siyang yumuko. Hindi ko po alam kung bakit. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanila. Napabuntong hininga si Lunay. Napakahirap intindihin ng puso mo. Mahina lamang na natawa si Elias. Maya-maya ay narinig nila ang mahinang tunog ng kampana mula sa palasyo. Ipinapatawag ka ng Reyna, sabi ni Lunay. Tumango si Elias at sabay silang nagtungo sa gitna ng kaharian. Pagdating nila sa palasyo ay nadatnan nila ang Reyna ng mga diwata kasama ang matandang tagapayo. Seryoso ang mga mukha ng dalawa. Kinabahan si Elias. May problema po ba? Tahimik na tumingin sa kanya ang Reyna bago nagsalita. May balita kami mula sa mundo ng tao. Biglang bumigat ang dibdib ni Elias. Ano po iyon? Patuloy na kumakalat ang kwento tungkol sa iyo, sagot ng matandang diwata. Maraming tao ang gustong makita ang batang may kapangyarihan ng liwanag. Unti-unting napayuko si Elias. At hindi lahat ng iyon ay may mabuting hangarin, dagdag ng Reyna. Biglang naalala ni Elias sina Arturo at Benito. Ano po ang ginagawa ng mga kapatid ko? Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay iniangat ng Reyna ang kanyang kamay. Isang malinaw na imahe ang lumitaw sa ere. Nanlaki ang mata ni Elias nang makita niya ang kanilang baryo. Ngunit hindi iyon ang payapang baryong kinalakihan niya. Maraming tao ang nagtitipon sa paligid ng kanilang bahay. May mga mayayamang mga ngalakal, mga usisero, at mga lalaking may dalang sandata. Sa gitna nila ay nakatayo si Arturo habang mayabang na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Si Don Emilio, bulong ni Elias. Kilala niya ang matandang iyon. Isa itong mayamang negosyante na kilala sa pagiging malupit at mapagsamantala. Tama ang hinala namin, sabi ng matandang diwata. Nakikipagkasundo na ang kapatid mo. Nanlaki ang mata ni Elias. Kasunduan? Lumalim ang tingin ng Reyna. Ibebenta ka nila. Parang tumigil ang mundo ni Elias sa narinig. Hindi po. Ngunit muling gumalaw ang imahe sa ere. Narinig niya ang tinig ni Arturo. Kapag nakita namin si Elias, sabi nito kay Don Emilio, dadalhin namin siya sa inyo. At sigurado kang kontrolado niya ang kapangyarihan ng mga diwata? Tanong ni Don Emilio. Ngumisi si Arturo. Kahit hindi pa, mapipilitan siyang sumunod. Nanginig si Elias. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay umaasa pa rin siyang may natitira pang pagmamahal ang kanyang mga kapatid para sa kanya. Ngunit malinaw na malinaw ngayon ang katotohanan. Isa lamang siyang gamit para sa kanila. Tahimik na nawala ang imahe. Nabalot ng katahimikan ng silid. Pasensya na po. Mahina niyang sabi habang nakayuko. Nagulat sina Lunay at ang Reyna. Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ni Lunay. Dahil po sa akin, nadadamay kayo. Lumapit ang Reyna at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng ibang tao. Ngunit bakas pa rin ang lungkot sa mukha ni Elias. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita ang Reyna. May isang bagay kaming nais ipasya mo. Napatingin si Elias. Mananatili ka ba rito sa Lumeria? O babalik ka sa mundo ng tao?
Tahimik ang buong silid. Maging si Lunay ay tila kinakabahan sa magiging sagot niya. Mahabang sandali bago nagsalita si Elias. Kailangan ko pong bumalik. Elias, bulong ni Lunay. Kung hindi po ako babalik, pagpapatuloy niya, mas marami pang taong masasaktan dahil sa kapangyarihang ito. Tinitigan siya ng reyna. Alam mong maaaring bitag ito. Opo, maaaring ipahamak ka ng sarili mong pamilya. Bahagyang ngumiti si Elias kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi ko po kayang tumakbo habang may ibang nadadamay dahil sa akin. Tahimik na napabuntong hininga ang reyna. Talagang hindi ka nagbabago. Lumapit ang matandang diwata at iniabot kay Elias ang isang maliit na kwintas na may hugis dahon. Kunin mo ito. Maingat iyong tinanggap ni Elias. Ano po ito? Biyaya ng puno ng liwanag. Sagot nito. Poprotektahan ka nito laban sa kadiliman. Maya-maya ay lumapit din si Lunay. Mukhang malungkot ito. Sigurado ka ba talaga? Tumango si Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang niyakap siya ng maliit na diwata. Nagulat siya. Mag-ingat ka, mahina nitong sabi. Bahagyang ngumiti si Elias. Opo. Kinagabihan, sa ilalim ng maliwanag na buwan, inihatid siya ng reyna ng mga diwata sa hangganan ng kagubatan. Tahimik silang naglakad habang umiihip ang malamig na hangin. Pagdating nila sa malaking puno ng balete, ay huminto ang reyna. Kapag kailangan mo kami, sabi nito, tawagin mo lamang ang liwanag sa iyong puso. Tumango si Elias. Maraming salamat po sa lahat. Ngumiti ang reyna. Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Muling lumiwanag ang paligid. At ilang sandali lamang ay naramdaman ni Elias ang malamig na hangin ng mundo ng tao. Nakatayo na siya ngayon sa gilid ng kagubatan ng San Isidro. Tahimik ang baryo sa ilalim ng gabi. Ngunit habang nakatingin siya sa malayong ilaw ng kanilang bahay, hindi niya alam na may mga matang nagmamasid na pala sa kanya mula sa dilim. At ang pagbabalik niya, ang magsisimula ng mas mapanganib na laban kaysa sa anumang nilalang ng kadiliman. Dahil sa pagkakataong ito, tao na ang kanyang makakalaban. Wakas,